dear beloved, Boss Mike, Cervera. Sa buwelta naman ni Vice President Sara Duterte na bakit hindi makakuha ng eroplano ang gobyerno para mapauwi ang mga OFW sa Middle East. Naka, Diyos ko! Eto na mga kababayan ko, yung kabubuhan nito. Talagang bentang-benta si Sara Duterte, ano? Ang problema, ang bumibili, mga bobot tanga, ano? Sige, tuloy. Narito ang tugon ng Malacanang. Siguro, at yan ang problema po sa mga hindi nag-aaral at hindi nag-isip at hindi... Ay, nako! Sakit naman eh. Uy, Attorney Claire, ang sakit mo magsalita. Sa pahayag daw ni Sara Duterte, bakit daw hindi kumuha ng eroplano o bumili ng eroplano pang sundo sa mga OFW? Ang banat ni Attorney Claire ganito, agay, aray ko. Yan ang problema daw sa mga hindi nag-aaral at walang mga isip, mga bobo. Putik na, ano? Sakit mo magsalita, Attorney Claire. Sa totoo lang, awayin nyo ng lahat, wag lang to. Dahil pag ito inaway nyo, delikado kayo. Mapapahiya kayo tulad ni Sara Duterte. Kumakain ng kahihiyan, ayun, nagiging immune na nga yan. Ay, nako, grabe ka, Attorney Claire. Bakit naman ganyan ka magsalita? Ang tindi mo, ang sakit-sakit. Aray ko. Mapauwi ang mga OFW sa Middle East. Narito ang tugon ng Malacanang. Nako. Siguro, at yan ang problema po sa mga hindi nag-aaral at Yan daw po ang problema sa hindi nag-aaral katulad mo, Sara Duterte. Ano pa? hindi nag-isip. Hindi nag-iisip. Buisit na yan, ano ha? Kung ako si Sara Duterte, siguro sa inis ko, jombagin ko na lang yung sarili ko. Sa inis, ano? Puta, nakakainis yan, no? Sabihan ka ng, ng isang Yusek Claire Castro na hindi ka nag-aaral, hindi ka marunong mag-isip. Sa ibang salita ng mga kababayan, mang-mang, bobo, tanga, gano'n. Sakit yan, mga kababayan. Vice-presidente ka, tapos ganyan, sasabihin sa'yo. Diba? Sa bagay, wala ka naman maipapaandar kay Attorney Claire Castro, hindi ka nga sumagot sa panawagang debate laban sa kanya. Diba, no? Kung totoo, kayo mga DDS, ulitin ko lang. Kung totoo na kayong mga DDS, ay pwedeng panglaban yung utak ni Sara Duterte nyo para maging presidente. Sige nga, laban nga natin uli. Baka naman pwede nang pumalag. Kaysa kinakausap yung bobong dalawang tanga. Diba? Yung isang, yung isang mukhang chonggo at saka isang mukhang gorilla. Sara, yun lang yung kaya mong kausapin, diba? Try mo kaya si Attorney Claire, one-on-one kayo. Debate, friendly debate. Meron beso-beso, partida, Bago mag-umpisa ang debate yung dalawa, magbe-beso-beso muna kayo. Gayahin nyo yung mga taga-Europa. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang tatlo, kundi 4 na beso-beso. Yan, sa palagay nyo, papalag ba si Sara dito sa debate? Ang tagal na panawagan yan alam mo ba, Sara, ito seryoso. No joke. Nag-usap kami ni Attorney Claire, pinaalam ko. Attorney, Yusek, pwede ba kayong makipag-debate kung papalag si Sara Duterte? Alam mo sabi, alam mo sabi, naku, kakain ng alikabok sa akin yan. Bubo, Boss Mike Paano mananalo yan? Lumakas tuloy ang loob ko. Sige nga, Sara, kung totoo. No joke, mga kababayan, no joke. Sabi ni Attorney Claire Castro, bobo daw si Sara Duterte, kakain ng alikabok. Kausap ko sa panaginip ko si Attorney Claire Napanaginipan ko, nag-uusap kaming dalawa.
Sabi sa panaginip ko ni Attorney Claire Castro, ay wala. Oo, kakain ng alikabok yan sa akin. Baka nga hindi makapagsalita. Oo, baka nga matunganga. Sabi ba naman sa panaginip ko, kita mo naman, bobo na nga yung mga kausap, natutunganga pa rin siya. Bobo na nga yung nagtatanong, na naghahang pa rin daw. Diba? Naglo-loading pa rin daw. Biruin mo, bobo na yung mga kausap mo, dala-dalawa pa. Naglo-loading ka pa. Wala ka talagang panalo kay Attorney Claire Castro. Kaya kalimutan mo na yan, ano? Kalimutan mo na, Sarah. Loading. At hindi inaalam kung ano talaga ang programa ng gobyernong ito. Kita mo at hindi mo raw inaalam kung ano ba talaga ang layunin ng Ulit. Siguro, at yan ang problema po sa mga hindi nag-aaral at hindi nag-iisip at hindi inaalam kung ano talaga ang programa ng gobyernong ito. Kita mo, hindi mo daw inaalam ang programa ng gobyernong ito. Kundi ang ginagawa mo, manira ka lang, magchismis, magmaritis. Tapos ang kausap mo, isang gorilla, isang unggoy. Putik na yan, hindi ka pa nahihiya niyan? Yung level ng utak mo, yun lang. Di ba na mga kababayan ko, bakit doon lang nagpapa-interview? Bakit? Kasi yung mga kababayan, yun lang, magkakalibel lang sila ng utak. Dahil pag si Sarah nagpa-interview sa katulad ko, sigurado sasabog na ulo. Kaya hanggang doon lang yun. Hindi na pwedeng magpa-interview sa iba. Tingnan nyo mga kababayan ko, sino mga nag-interview? Mga vlogger. Pag namali pa yung tanong ng vlogger, magagalit pa. Di ba? Anong tanong? Sorry po, ma'am. Yun lang po ang tanong, ma'am. Di ba? Nagsusungit yung si Sara Duterte. Buti tayo, Arnold Lopez, nakapag-aral naman tayo kahit papano. Sa test. Butik na testa talaga. Baka ang ni Joel Villanueva yan. Di ba? Junjong Castro. Tuloy. Makapagsalita lamang para makakuha siguro ng mga views. Pero hindi po ito naaayon sa realidad. Tama! Makapagsalita ka lang, makapagmarites ka lang, makipagchismis ka lang, pero hindi mauunawaan ng mga didis na bobo. Pero yung totoo na realidad, yung sinasabi ni Attorney Claire Castro, pang matalino. Kaya yung mga didis hindi na kayang unawain ito. Subukan nyong palawigin yung mga utak nyo. Sigurado magpuputukan lahat yan eh. Hindi na ho kaya. Mag-short circuit na ho yung mga linya ng mga utak nila. Ganon, mga kababayan. Kaya minsan nauunawaan ko na lang sila. Sa kanilang mga kabobohan, katangahan, kamangmangan, minsan kailangan din ng pangunawa natin yan. Kaya nga lagi natin sinasabi rito, yung mga DDS na mga hindi pa nagla-like, mahal na mahal namin kayo. Ayaw namin kayong mapahamak, kaya pinagtsatsagaan namin kayong paliwanagan. Tama si Attorney Claire Castro, si Sarah. Ano bang nakukuha niyong magandang aral? Wala naman, di ba? Walang makuhang magandang aral sa bunganga ni Sarah. Sige nga, magbigay nga kayo ng isang magandang halimbawa. Magbigay kayo kahit isa na nakuha nyo na pwedeng gayahin para maging mabuting tao. Meron ba? Meron ba kayong makukuha sa katangian ni Sara Duterte na isa, kahit isa man lang, para maging dahilan ng pagiging mabuting tao natin? Sagutin nyo yan, sagutin nyo yan habang kumukuha ako ng aking inumin. Attorney Claire, pasok. Po ito naaayon sa realidad. Unang-una po, kapag ka po ang isang leader, dapat siya ay nagbibigay ng opinion, siya ay nagsasuggest, nagbibigay ng desisyon, ayon sa katotohanan, ayon sa facts,
ayon din sa mga sitwasyon at ayon sa mga kondisyon ng mga stakeholders. Hindi po ayon lamang sa iisang kaibigan. Dahil kung dyan po manggagaling ang iyong desisyon, malamang lumigwak ang buong Pilipinas kung puro kaibigan, puro chismis lang po. Kita nyo? Tama naman, di ba? Halos parehas kami ng sinasabi ni Attorney Claire, di ba? Lagi kami nag-uusap sa panaginip ko. Yan, ganyan, mga kababayan. Di ba? Dapat ganong pananaw kung ano yung sinasabi ni Attorney Claire Castro. Ang galing eh. Kulang na lang, parang si Sara nakikipag-usap sa mga kapwa sinto-sinto eh. Parang yun ang gustong sabihin na ni Attorney Claire Castro, ano? Mga kababayan ko, no? Ulit. Salita lamang para makakuha siguro ng mga views. Nako. Pero hindi po ito naaayon sa realidad. Yan, hindi na ayon talaga sa realidad, mga kababayan. Unang-una po, kapag ka po ang isang leader, dapat siya ay nagbibigay ng opinion, siya ay nagsasuggest, nagbibigay ng desisyon, ayon sa katotohanan, Correct. ayon sa facts, ayon din sa mga sitwasyon, at ayon sa mga kondisyon ng mga stakeholders. Correct! Yun ang mahalaga, mga kababayan ko. Kaya sa darating na 2028, huwag ho nating kalimutan ang isang matalino na parang Miriam Santiago. Diba? Mga kababayan ko, si Miriam Santiago, mga kababayan, hinahalin tulad daw kay kay Kitty Duterte. Aray ko, mga kababayan. Ganito katindi yung mga DDS. Si Miriam Santiago, ang katangian daw niya ay maihahalin tulad kay Kitty Duterte. Grabe talaga mga DDS, ano? Ang lulupit. Oo, ang lulupit, mga kababayan. Ang lulupit. Oo. Kitty Duterte daw. Oo. Ang kawangis, maihahalin tulad ang talino kay Miriam Santiago. Grabe, no, mga kababayan ko, no? Eto na, Arnold, wag mo na akong sinasama dyan. Oo, maging meron na lang tayo. Mas masaya pa, ano? Sige, tuloy. Hindi po ayon lamang sa iisang kaibigan. Oo, dalawa yon, isang chonggo at isang gorilla. Tuloy. Kung dyan po manggagaling ang iyong desisyon, malamang lumigwak ang buong Pilipinas kung puro Correct! Oo, lumigwak sa kumunoy nila. Di ba? Bake and bake, di ba? Speaking of isingit na natin, mga kababayan ko, si Kitty Duterte nabanho sa ICC. Paano? Pumasok daw ho sa ICC na bangag na bangag. Ayon sa mga balibalita, di umano si Kitty Duterte ay dumalaw sa tatay niya. Tapos daw po, mga kababayan, langong-lango at bangag na bangag daw si Kitty Duterte na dumalaw sa kanyang tatay. Mga kababayan ko, kita nyo naman yung mga itsura nila eh. No? Sa magkakapatid na Duterte, sino ang disente? Sa magkakapatid, mga kababayan ko, mula kay Kitty, kay Baste, kay Sara, kay Pulong, sino ang disente sa kanilang apat? Tingnan nyo, mga kababayan, hindi na ako magsasalita, kayo na magpapaliwanag. Diba, mga kababayan ko? Meron ba? Sa apat na anak ni Digong, sino ang disente? Yung maituturing ninyo na pwede na ipagmalaki. Walay, mga kababayan ko eh. Diba, si Kitty, papalit-palit ng lalaki. Si Baste, hindi mo alam kung bakla nakikijoin lang sa magagandang artistang babae para sungap-sungap. Di ba? Yung picture nila ni Ellen Adarna na bangag yung mga itsura nila.
Si Sara Duterte, kita nyo naman, napapabalita, nakikipagpompiangan daw sa kapwa babae. Sabi ni Montulfo, di umano'y, tomboy daw si Sara Duterte. Props lang yung kunyari may asawa at may anak eh. Pero ang gusto, mga kababayan, tilapia din eh. Tilapia din, mga kababayan. Oo, ayaw sumipsip, gusto dumila din. Di ba, no? Di ba? Di ba? Di ba? Ang mga babae kasi, mga kababayan, sumisipsip. Ang mga lalaki, dumidila. Ganon. Di ba? Oh, yeah. Boss Mike, wala pang linggo, wala pang linggo. Wala pa. Wala pang linggo. Baka kung saan tayo mapunta. Yun yun eh, mga kababayan ko. Ngayon, mga kababayan ko, di tablado na ngayon si Katie Duterte sa ICC, hindi na pasok. Anong tilapia? Sariwa. Oo, at saka yung may ipin na isa lang. Di ba, no? JC, no? Pitik na yan, no? Ano ba yan? Ano ba yan? Wala. Hindi tayo masyadong, wala yan. Parang kilikiliti lang yan. Bigan, puro chismis lang po. Puro chismis lang daw, mga kababayan. Yeah? Ang style ni Sara Duterte. At eto na nga, mga kababayan, sa pambalita, talagang eto anong-ano ng media, mga kababayan Tignan nyo. Ano sabi rito, mga kababayan? Look, President Bongbong Marcos begins his two days working visit to the United States with speech. Kita nyo? At the United Nations, kita nyo, mag-i-speech pa pala itong si Pangulong Bongbong. Kung si Sara yan, ano sasabihin ni Sara? Malamang pag nag-speech yan, baka batuhin si Sara, no? Si Pangulong Bongbong, pag nag-speech, pag nagbigay ng mensahe sa entablado, pinapalakpakan, ano? Stand up, tumatayo yung mga tao. Habang nagsasalita mga kababayan, nagsisipagtayuan yung mga tao. Di ba? Yun mga kababayan. So abangan natin itong gagawing speech ni Pangulo diyan. Talagang magiging proud na naman ng marami. Hindi ko katulad ni Sara. Si Sara Duterte, mga kababayan, tignan nyo. Ganito yun. Tignan nyo, mga kababayan ko. Piling sikat ang Tignan nyo, mga kababayan, Ayan, lakihan natin para makita nyo. Ganyan, si Sara Duterte, Salamat po kami sa lahat ng sumuporta sa ating event ngayon. Wala namang mga tao sa Gedli. Tignan nyo naman, yung mga dalal-dalang bit na mga, baka eto yung mga 18 Marines, Hindi kaya yan yung mga 18 Marines, mga kababayan ko? Tingnan nyo, wala namang mga tao eh. Mas marami pa yung bodyguard na bit eh. Oo. Ayan o. Pasensya ng ating Vice Presidente. Piling sikat ang pukin ng ino. Tingnan nyo, mga kababayan ko. Duterte. Diba? Walang tao. Mas marami pa yung bodyguard na nakakordon. Tatanga-tanga kayong mga DDS. Ito yung pinaniniwalaan nyo. Diba? Imbis na suportahan nyo si Pangulong Bongbong, sumusuporta kayo sa luka-luka. Sa bagay, karamihan ng mga DDS, mga kababayan, may tama sa ulo, No? Oo. Karamihan sa kanila, may tama ang ulo nila. Ito na. Yan, mga kababayan ko. Our beloved Boss Mike Cervera.